sa lalamunan ko dahil sa halos 15 gawain doon sa Arizona. Nagtamasa kami ng kaaya-ayang panahon. Sadyang labis kaming pinagpala ng Panginoong Yesus ng sagana. Sinikap nilang magtrabaho ng kaunti ukol sa mahusay na pamamaraan ng Panginoon. Inaasahan ko yun na yun ang tamang paraan para isaayos ito. Napupunta roon at uunahin yung mga nakapaligid na lugar muna. Nagpunta ako ng mas maaga ng ilang araw. Nagsagawa ng 10 o 12 gawain sa lahat ng pangunahing malalaking simbahan sa buong Phoenix, sa Sunny Slope at Tempe at Mesa at pababa roon. At para isa-isahin yung mga nakapaligid na dako sa palibot at pagkatapos ay tumugaygay na ang lahat na tumunton sa 5 gabi na kumbensyon. At yun ang pinakamalaking kumbensyon na nagkaroon tayo sa Hilagang Amerika. Napakalaki po nun. Pinakamalaki po ang agahan at gayon din ang piging noong kinagabihan nun. Hindi ko lang masabi kung ilan ang tumanggap sa Espiritu Santo, pero siyangat kamangha-mangha mismo ang dami ng tumanggap sa Espiritu Santo at ang dami rin ng gumaling at naligtas. Siyangat kamangha-mangha talaga. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos, yamang nakikita natin na umuusad na ang oras. Maraming katangi-tanging tao nagsirating. Isa sa malaki ang mabuting may dudulot nito kay kapatid na Neville. Nakita ko ang isang ministro ng Presbyterian mula sa pinakamahusay na Presbyterian College sa bansang ito na sumasayaw siya sa Espiritu. Oh, grabe. Talagang kamangha-mangha yun. Natanggap niya ang Espiritu Santo. At pagkatapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, nakakuha ako ng isa sa mga tape mo. Sabi, hindi yun gaanong maayos. Sabi, medyo palundag-lundag yun. Pero sabi, dinala ko yun mismo sa kolehiyo ko, itinlay ko yun. At sabi, dahil isang bantog na tao siya ng psikolohiya roon, pinatahimik niya sila. Bueno, narinig nila ito ng minsan kahit papaano, sabi niya. At sabi niya, nagkaroon siya, at ang sabi, sumayaw raw siya sa Espiritu sa kanyang simbahan, matapos na matanggap niya ang Espiritu Santo. At sabi raw nila, Reverend, kailan ka matututo ng bagong step? Sabi raw niya, kapag natutunan na ng kongregasyon ko ang isang ito. Sa isip-isip ko'y, medyo nakatutuwa yon, alam nyo. Kaya't pamunuan ng Presbyterian, siya nga na nagsabi, kapag natutunan na ng kongregasyon ko ang isang ito. Kaya isang mabuting bagay yun. Kagaya ng isang maliit na sanggol. Baguhan pa lamang at sa kabila nun siya'y, bueno, alam niyo na kung ano siya. Para maging profesor ng psikolohiya sa pinakamahusay na Presbyterian College sa Boston, bueno, sa Estados Unidos. Nakita ko rin ang isa sa mga punong taga-opera ng puso ng Mayo na nangaral ng Ebanghelyo sa Espiritu at nagsalita ng iba't ibang wika. Oh, grabe! Nakita ko roon ng isa pang espesyalista na isang Seventh-day Adventist na taga roon siya isang espesyalista sa puso at sa lalamunan din. At siya, na isang matanda ng lalaki, ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Tinanggap niya ito. Isang gabi ay pinatungan ko siya ng mga kamay roon sa patio at natanggap niya ang Espiritu Santo. Kaya tayo'y sadyang napakaraming bagay na ginawa ng ating Panginoon na ipinagpapasalamat natin at lalo na't namamasdan sa panahong ito. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, napagtatanto niyo ba kung anong oras na't nagsisimula ng humingi ng langis ang mga natutulog na dalaga? Oras na para dumating ang lalaking ikakasal at ang mga tao na ang mga nakahanda na ay nagsipasok na. Oh, labis akong nagagalak na malaman na nabubuhay tayo rito sa mga huling araw na ito. Kita nyo? Naniniwala akong nabubuhay tayo sa isa sa pinakapambihirang panahon na naranasan kailanman ng mundo. Sa bisperas mismo ng pagparito ng Panginoon. Hindi ba't kay inam nun? Isipin nyo na anumang oras halos ngayon, ang buong kasulatan ay halos matupad na. At kaya naman inaasahan natin siya anumang oras. Dapat tayong mamuhay sa ganong uri ng mga pananabik na sadyang sa anumang oras ay maaring mangyari na yon. Maging mapanalanginin kayo, maging handa. Sa ilan sa mga panayam ngayong araw ako, mangyari nga, na nakilala ko ang isang misyonero mula sa Formosa, isang magiting na babae, 73 taong gulang na siya, at mapagkakamalan mong mga nasa 45 pa lang. At siya isang binibini pa rin, at marahil, nung araw ay isa siyang magandang kabataang babae, at nabanggit niya na pinalaki raw siya sa isang Kristiyanong tahanan, kusan ang ibig sabihin ng oo ay oo, at ang ibig sabihin ng hindi ay hindi. Lumaki siya sa ilalim ng mahigpit na turo. At sabi niya, kapatid na Branham, sa edad ng mga, mga 8 taong gulang, inakala kong naibigay ko na ang aking buhay sa Panginoong Yesus. Sabi niya, noong mga 12 taong gulang ako, nahikayat ako ng isang ministro ng denominasyon
na dapat makuha ko raw ang ikalawang pagpapala. At sabi, at lubhang nalinlang ako noon. Pero sabi niya, noong mga 17 taong gulang ako, natanggap ko na talaga ang Espiritu Santo. At bumalik siya rito ngayon para pagsikapan, nagisingin ang ilang mga natutulog na mga iglesyang Baptist dito. Sabi niya kung meron daw siyang nakitang bagay na patay, kaya't isa po siyang Baptist mismo. Sabi niya, ay itong mga patay na iglesyang Baptist sa dako rito, tinawag niya sila ng mga morgue. Sabi ko, bueno, sa palagay ko, kapag nasa harapan ka ng digmaan, sa tingin ko ngayon siya'y, isipin niyo mismo, ako, 52 na, samantalang siya'y naroon na bilang misyonero bago pa man ako ipinanganak. At pagkatapos, heto na iniisip ko na masyado na akong matanda para magpunta pa roon sa pagmimisyon sa labas. At naisip ko, naku, patawarin mo po ako, Panginoon. At siya, maayos, sadyang kasing aliwalas at maningning pa rin. At pagkatapos, ay kinuwento niya sa akin ang mga karanasan niya habang tinatahak ang daan. At kung paanong kailangan ang ebanghelyo sa Formosa at sa China at Japan at iba pa. Mangyari nga na pinabalik nila siya mula sa dako ng pagmimisyon. Sabi raw, hindi ka na pwedeng pumunta sa dako ng pagmimisyon paglampas mo ng 70. Alam mo, kaya pinabalik na nila siya. Pero hindi siya pumirmi. Pupuntahan niya ang lahat ng mga kombensyong ito ng Baptist. At sabi niya, si Billy Graham, sabi, ang pagdadala niya sa mensaheng Baptist, isa siyang katitusuran sa Iglesyang Baptist. Sabi, hindi niya hinihatid ang mga tao sa punto para matanggap ang Espiritu Santo. Sabi niya, oh kapatid na babae, manatili ka mismo sa ganyan. Mainam yan, sabi niya. Yung mga Chino roon, hindi niya sila hinahayaan na sumasama-sama lang at basta sasabihin, naniniwala kami kay Jesus Kristo. Sabi, mabuti naman yon. Pero sabi, pinananatili niya ang mga tao roon hanggang sa may mapangyari. At pagkatapos, ay nagiging tunay silang mga Kristiyano. Sabi ko, ganyan talaga kapatid. Sabihin mo mismo sa kanila, papanatilihin mo talaga sila hanggang sa may mapangyari. Paano kaya kung sinabi ng mga alagad noon, pagkaraan ng 9 na araw, naniniwala kaming natamo na namin ito. Kita nyo? Tanggapin lamang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya at ipagpatuloy na ang ating ginagawa. Kita nyo? Hindi sana yun umubra kailanman. Naghintay sila roon hanggang sa malaman nilang may bagay na napangyari. At yan ang problema sa atin ngayon. Hindi tayo nananatili ng sapat. Bueno, yan ang dahilan kung bakit pagkatapos ay nakakayanan nating sadyang mamuhay ng anumang klase ng buhay. Nagagawa ang kahit ano na hindi tayo nababahala dahil hindi tayo nananatili roon ng sapat. Ngayon ay nasa loob tayo, bukas ay nasa labas tayo, at nasa gawi rito at nasa gawi roon. Kung makakapanatili lang kayo ng sapat na anupat papasok kayo, ay pipinid ang pintuan sa likod nyo. Tapos mananatili kayo roon. Natatakan na sana kayo hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Labis kong ikagagalak yon. At nagkaroon kami ng kaaya-ayang panahon, gaya ng nabanggit ko, doon sa Phoenix at sa buong lambak na yon. At marami sa mga Kristiyano roon, marami sa kanila ang nangahawakan ng mahigpit dahil sa takot na mawaglit ang kanilang buhay. Nagpunta ako sa South Mountain na kasama ang asawa ko riyan at ako. Isang araw noong ang mga kaibigan, ang kapatid kong si Doc, ay inalagaan muna yung 2 kong anak na babae. At inalagaan naman ni na kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Wood yung anak kong lalaki. At takot ang asawa ko'y nagkaroon ng pangalawang honeymoon. At sabi niya, Bill, alam mo, mas honeymoon ang isang ito kaysa sa yung una natin. Sabi niya, nung unang honeymoon natin, ang tanging bagay na ginawa ko'y naupo sa kampot naghintay sa iyo na dumating galing sa pangangaso. Sabi niya, medyo gumamit ako ng counting diskarte, alam niyo na. Sa isip-isip ko, bueno, ngayon, wala akong gaanong pera. Nakaipon ako noon sa isang lata ng harina na sapat para makapunta sa isang biyahe ng pangangaso at ganon pa man ay magpapakasal ako noon ding taglagas na yon. Kaya naman naisip ko, pagsabay-sabayin ko na lang, alam niyo na, at kaya habang papunta ako sa isang biyahe sa pangangaso, yun na rin yung honeymoon, alam niyo na. At mangyari nga, pinag-isa na lang namin. Pero sa pagkakataong ito'y binayaran namin yun at talagang namasyal kami. At aba, nagtamasa ng kaaya-ayang panahon. At marami sa kanila ay mula sa tabernakulo rito. Naniniwala akong si kapatid na Southman, ang pamilya niya dyan sa likod. At si kapatid na Tom Simpson at ang iba pa. At si kapatid na Maguire. Kaya't nagtamasa kaming lahat ng kaaya-ayang panahon sa Panginoon. At mangyari nga na nagtungo kami sa South Mountain na nasa timog lang ng Phoenix at lumayo muna mula sa mga kabigatan na yon. Ang kabigatang dala ng isang modernong lungsod. Hindi katakatakang noong magsimulang dumami ang mga tao sa lupa, ang kasalanan at karahasan
ay nagsimulang pumasok. At tumanaw ako roon at naupo ako sa mataas-taas na dako para makita namin ang lambak ng Phoenix. Sabi ko sa may bahay ko, ilang beses kaya mula nung maupo tayo rito ng 15 minuto na niwalang kabuluhan ng pangalan ng Panginoon diyan sa lungsod na yan. Halos bueno sa metropolitan mismo. Nakasama na diyan ang Tempe at Sunny Slope at ang mga dinadaanan doon. Sa palagay ko'y may 1 milyong katao nasa lambak na yan. Sabi ko, 300 taon nang nakaraan hayat wala pang kahit ano rito kundi cactus at mga coyote lang. At marahil, sa paningin ng Panginoon, mas mainam sana kung maibabalik ito sa ganoon. Ganon nga, bagamat may malaking lungsod na itinayo nila roon at yung nagagandahang mga tahanan at iba pa ay Megara mismo. Pero magiging mainam sana at mas kaaya-aya kung ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay naglalakad ng parot-parito sa mga lansangan na nakataas sa ere ang kanilang mga kamay na niluluwalhati ang Diyos at pinapasalamatan siya. Pero sa halip na ganoon, panay pagmumura, paggawa ng kalokohan, pag-iinom. Kaya kung hahayaan mismo na pumasok ang sibilisasyon, hayat ang kasamaan ay talagang dalagi roon. Sabi ko, ilan kayang pangangalunya ang nagagawa sa magdamag kagabi sa lungsod na ito? Talagang napakarami marahil ang naglasing. Ilang tahanan, ilang paglabag kaya ang nagawa nitong huling oras lamang sa malaking lungsod na ito. At sabi sa akin ng may bahay ko, may sinabi siya pagkatapos na parang ganito na katulad sa iniisip ko. Ano ang silbi ng pagpunta natin sa dako rito kung ganoon? Bakit ninais pa nating umalis ng bahay para pumunta rito? Kaya sabi ko, heto kasi yon. Sa kabila ng lahat ng yan na tunay namang mayorya sa bilang, pero meron ngang munting minorya sa dako yan. Ilan kayang tapat na pananalangin ang kumaitaas sa huling gabi roon sa pagpunta pa lang sa gawain? At napakabuti niya sa amin na ang mga simbahan ay napupuno bago pa lumubog ang araw na hindi ka na makapasok sa mga bakuran sa paligid ng lugar. At yung mga organisasyon at iba pa, kaya't ibinuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu at pinagpala sila. At hindi ako nagpigil sa pananalita, basta patuloy ko lang na madiing ipinapangaral ang Ebanghelyo. At kung minsan, siyempre, medyo masakit pakinggan, pero ito ang tanging paraan na nalalaman ko. O't masakit nga dito, pero pagdating doon sa harapan ng paghatol, ay magiging mas masakit kung saan tatayo tayo dahil doon. Kaya sa kabuuan, isa itong maluwalhating bagay. At gusto naming pasalamatan ng iglesia rito para sa pananalangin at paghahantabay sa amin at pagpapanatili sa amin na malapit sa krus. At ngayon, heto't nakauwi na rin uli rito. At magpupunta sana ako kanilang umaga marahil para makapanalangin ng ilang may sakit. Napakarami ko namang mga panayam na naghihintay kanina. Mga kaso na ang ilan sa kanila ay nito ko lang natugunan ng mga huling 2 araw noong makauwi nga ako rito. 1 buwan na rin silang naghihintay mula nung umalis ako. Kaya sinisikap nilang maasikaso ang mga ito ng simbilis na makakaya nila na asikasuhin sila mula sa iba't ibang lugar kung saan sila naroon. Loobin ng Panginoon, mga halos 2 linggo pa, pupunta ako ng Tucson, doon sa ibabang bahagi. At ngayon ay mga negosyante naman sa pagkakataong ito. Sige, para may panalangin niyo ito. Hindi ko nais kailanman na gumawa ng kahit anong bagay hanggang sa paniniwala ko'y kalooban ito ng Panginoon. Ngayon, ang susunod na konbensyon ay gaganapin sa Modesto at tapos mula roon ay tutungo ng Washington sa estado ng Washington. At sa Zurich, tapos sa Palestina, at pagkatapos sa Timog Afrika. At magaganap ang lahat ng iyon sa pagitan ngayon at ng Hunyo. At naanyayahan ako para maging tagapagsalita sa lahat ng mga kombensyong ito. At maaaring mabigyan ako nito ng pagkakataon na makapunta muli ng Timog Afrika. Yung tawag nila, bawat buwan ay nakakatanggap kami ng mga paanyaya. Pero kung ang isa, mayroong malaking hiwalayan roon sa mga iglesia, sa mga Pentecostal na iglesia. At kung pupunta ka sa isang panig, kaya't yung kabilay ayaw na magkaroon ng kinalaman tungkol doon. At hindi sila nagtutulungan sa isa't isa. Kaya dumistansya ako sa loob ng halos 5 taon na ngayon na may tawag sa puso ko na pumunta. At ngayon, marahil kung tatanggapin ako ng mga negosyante, haya't sapat ngayon para makapagsimula. Sila'y manggagaling sa magkabilang panig, kita nyo? At yun ang bunsod na silang lahat ay magkasundo. Kailangan nilang lahat na pumunta at makipagtulungan dahil ang pangailangang pinansyal ng pangailangan ng kanilang mga iglesia ay naroon. Kaya kailangan nilang pumunta para ingatan ang kanilang reputasyon, kita nyo? Kaya maaring ito marahil ang kalooban ng Panginoon
pero hindi ko alam. Mukhang mainam naman, pero hindi ko alam. At pagkatapos, sa taon na ito, siya nga't ibinigay na ni kapatid na Borders ang itineraryo o ang mga imbitasyon. At sa totoo lang, isang libro yun na doble ang kapal na paganoon na dumating mula pa noong nakarang Pasko, na mga imbitasyon mula sa iba't ibang lugar. Sobra-sobra po ito para tangkaing lutasin ng isip ng tao. Kaya naman hindi ko tinanggap ang alinman sa mga yon. Isang pagtitipon lang ang tatanggapin ko at maghihintay ako titingnan kung isang dako ang sasabihin ng Panginoon na puntahan ko mula roon. Pagkatapos ay pupunta ako sa kasunod at tapos sa kasunod at saan mang dako mismo na sasabihin niya sa akin na puntahan. Kaya ipanalangin niyo po ako. Naaalala ko noong nakarang taon, doon kinakapatid na lalaking o kinakapatid na babaeng Cox doon, noong tinawagan ako ni kapatid na Argan Bright para pumunta sa biyaheng ito sa Anchorage. Paano kung tumuloy ako sa pagpunta roon na nagbabakasakali lang na mainam yon? Ngayon, binubulay ko yun. Pagbabakasakali. Nangaral na ako tungkol sa paksan yan. Sabi ko, nung nagpunta ako roon, sinabihan ko ang tagapag-tape ng mga kapatid, huwag na kayo magdala ng mga tape, huwag na kayo magbaon ng tape, dahil mangangaral ako ng parehong mga paksa na ipinangaral ko rito noon. Sa tingin ko, nangaral ako ng isa na naipangaral ko na rito, at yung iba'y bago ng lahat, at na-record yun ni na kapatid na Maguire, lahat ng mga yon. Pagbabaka sakali, mangyari nga na kung pumunta ako na nagbabaka sakali sa dakong yon, tiyak na iba ang kinalabasan sana kaysa sa nangyari. Hindi sana natupad yung pangitain. Pero natupad po ang pangitain, at alam niyo lahat yon, kung papaanong nagpala ang Panginoon. Ngayon, may isa pang bagay na matagal nang nasa puso ko. Iglesia, ipanalangin niyo ito. Alam niyong lahat na mula noong batang paslit pa lang ako, ay hindi na ako nawiwili sa lalawigang ito. Ang buong puso ko noon pa may nananabik para sa kanluran. At naalala ko noong nagtatabas ako ng damo para sa biyanan kong babae sa maliit na lugar yon, na ang bahagi ng simbahan dito, yung lugar na yon, nakaupo ako sa may hagdan noon at nagsalita sa akin ng Espiritu Santo. Sabi niya, hindi kita mapagpapala ng higit pa hanggang sa lubusan mo akong susundin, katulad ni Abraham. Kita niyo? At si Abraham, sinabi sa kanya ng Diyos na ihiwalay niya ang kanyang sarili at umalis na siya lang. At noong ginawa niya, ano pat isinama niya ang kanyang ama, ang kanyang pamangkin. At hanggang sa lubos na mismong sinunod ni Abraham ang Diyos, ay doon nga pagkatapos nagkaroon ng ganap na katuparan ang ipinangako ng Diyos sa kanya. At yung tali, isa sa mga pangunahing tali na nagtali sa akin dito ay ang aking nanay, alam niyo yan. At ngayon ay pumanom na si nanay upang makapiling ang Panginoong Yesus. At hindi ko alam kung aling daan ang tatahakin, kung anong gagawin. Kaya ipanalangin niyo ako. Ngayon, kapatid na Neville, lumabas ako sa entablado na sa isip-isip ko, bueno, pupunta ako roon. May sumalubong sa akin at sabi, naku, napakarami po nilang gawain ngayong gabi. Sabi, magdadaos sila ng gawaing pangangaral, ng gawaing awitan, ng gawaing para sa pananalangin, at pagkatapos, kukuha ng mga kaloob. At pagkatapos, nabanggit din na may paghuhugasan sila ng paa, komunyon, at gawaing pagbabautismo. Sa isip-isip ko, kaawa-awang kapatid. Naku, grabe, lahat ng yun. Alam ko ang pakiramdam. Pagkatapos, kasunod pa yun ng marahil matinding pangangaral kaninang umaga. Kaya naisip ko, sige sasaglit ako roon. Baka maisipan niyang ipaubaya niya sa akin ang pagdadaos ng komunyon. At sabi niya, maaari ka bang mangusap para sa amin ngayong gabi kung may pangunguna sa iyo na gawin yon? Kaya't alam ko na ang ibig sabihin nun. Kaya pagkatapos ngay, bumalik ako at kumuha ng kasulatan dito at kumuha ng ilang mga tala. At marahil ay tutulungan ako ng Panginoon na makapaghatid ng isang maiksilang na mensahe na mga 4 na oras. At pagkatapos ay isasagawa na natin ang ating paghuhugasan ng mga paa. At pagkatapos ang komunyon. At pagkatapos tapos na siguro ako niyan bago pa. Hindi po, binibiro ko lang kayo. Mga 20-30 minuto at pagkatapos, dadako na tayo sa pagbabautismo. Mga ano na nga po uli ang kasunod nito? Komunyon? Komunyon ang kasunod nito. Tapos ay gawaing pagbabautismo. Ngayon, ikinagagalak namin na kayo'y magpapabautismo. Ngayon, kung loobin ng Diyos at ito'y ikalugod niya, at kung ayos lang ito sa pastor at sa mga tao, sa susunod na linggo ng umaga, pupunta ako para ipanalangin ang mga may sakit at para mangusap at kung loobin ng Panginoon sa darating na linggong ito, dahil baka wala na naman uli ako sa susunod na linggo. At ngayon, kapag narito ako, gusto kong pumunta at makapangusap dito, dahil tayo para bang magkakaugnay bilang magkakapatid, at si kapatid na Neville at ako rito, at mahal namin ang isa't isa,
At gusto namin na manatiling malapit sa isa't isa at magtulungan bilang medyo kakatuwa itong pakinggan. Pero sana'y hindi ganoon ang dating nito sa inyo. Sabi ni Ginoong Cory minsan, siya, nasa pagbebenta ako noon ng mga ilaw, nagbebenta ng mga bombilya para sa kumpanya. At bumili siya ng napakaraming bombilya na magagamit niya ng 4 o 5 taon. Nakabawi din ako sa kanya at bumili ng isang Ford sa kanya. Sabi niya, Billy, naniniwala akong nagkakamutan lang yata tayo ng likod. Kaya't ang ibig sabihin nga nun, bueno, para bang nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Kaya ganun nga. Alam natin kung paano dadamay sa isa at sasaklolo at tutulong sa isa't isa. Ngayon ay dumako naman tayo sa sinserong bahagi nito ngayon. At kung hindi ako nagkakamali, sa palagay ko'y natatanaw ko si kapatid na Biller dyan sa likod na isa pang kapatid na ministro. At ngayong araw, nung dumaan ako, nakatayo rito sa bakuran si kapatid na Johnny Jackson, kasama ni kapatid na Kritz. May gawain ba sila rito kung minsan? Gawain ng pagbabautismo. Siget ganun pala. Bueno, maaari kami maglaan ng tubig kung kasama na nila yung magpapabautismo. Meron tayong tubig. Siya nga. Kaya ngayon, dahil sa magdaraos tayo ng komunyon, naisip kong makabubuti kung mangungusap ako tungkol sa komunyon ng kahit ilang minuto lang. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, isantabi muna natin ang lahat ngayon at ang lahat ng ating pambatat walang kabuluhang mga gawi at dumako tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, at umaasa ako na pati ang mga puso rin natin. Kung may kahilingan dito na gusto nyong ipabatid sa Diyos at gusto nyong alalahanin ko kayo sa harap ng Diyos, maaari nyo itong ipabatid mismo sa pamamagitan ng pagtataas ng inyong kamay sa Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos ang kahilingan ng lahat at bawat isa. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Yesus Kristo, na siyang nagbangon sa Kanya mula sa mga patay at inuluklok siya sa kanan ng kamahalan, na nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa mga bagay na pinaniniwalaan naming ginawa niya para sa amin at ipinapahayag na ito'y ganun nga. Idinadalangin namin, Panginoong Diyos, na sa gabi pong ito na iyong patawarin ang aming mga kasalanan. O gusto naming manatili sa ilalim ng dugo sa lahat ng oras dahil hindi namin alam kung ano ang maaring mangyari. Ang lahat ng bagay ay malapit nang matapos. Nararamdaman po namin, Panginoon, na malapit na ang pagdating ng Panginoon. At naghahanda na kami para maglakbay. At kapag iniisip namin na isa itong paglalakbay, marahil maiisip namin ang mga maleta at ekstrang damit at ekstrang sapatos. Pero ibang-iba ang paglalakbay na ito. Hindi ito pag-iimpake. Ito'y pagbabawas ng impake. Pagsasantabi, tulad ng sinabi ng iyong dakilang lingkod na si Pablo sa aklat ng mga Hebreo sa 12 kabanata. Isantabi natin ang bawat pasan at ang kawalang pananampalataya na madaling pumipigil sa atin upang matakbo natin na may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. At hindi kami makapagpropropesiya ngayon ng mabubuting bagay sa modernong mundong ito. The only thing that we can prophesy through the Spirit is disaster. Ang tanging bagay na may propropesiya namin sa pamamagitan ng Espiritu ay sakuna, mga kaguluhan, mga lindol, at malalaking daluyong, pagdidilim ng araw at buwan. Ang iglesia na nasa kapanahunan ng Laodicea, haya't si Kristo'y nasa labas ng pintuan, kumakatok para makapasok. Oh, Diyos! Katulad lamang ni Mikaya noong una, paano niya pagpapalain si Ahab gayong laban sa kanya ang propesiya? Gayong ang dakilat makapangyarihang propeta na si Elias ay lumapit kay Ahab noon. At dahil sa kinitil nito ang buhay ng isang inosenteng lalaki na si Nabat, mangyari nga ng sabi ng propeta, hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Kung ganoon, paanong makapagpropropesiya si Mikaya ng mabubuting bagay? Paanong makapagpropropesiya ng mabuti ang mga anak na puspos ng Espiritu sa panahong ito sa isang makasalanan na mga taong walang malasakit na ibinaling ang Panginoon sa labas? Oh Diyos! Ang nakikita na lamang namin ay kapaitan ng kahatulan sa hinaharap at sumisigaw roon sa mga hindi matuwid. Tumakas kayo patungo sa Panginoon sapagat siya ang bato sa isang pagod na lupain.
Siya ang kanlungan sa panahon ng bagyo, at ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog, at tinatakbuhan ito ng matuwid at doon ay tiwasay. Mangyari pong nabubulay namin ang mga kahangahangang lungsod noon na itinayo, na dakong kanlungan, at hayan na ang humahabol doon sa tao't kapag nakapasok siya sa muog na yon, siya nga'y ligtas, walang makasasaling sa kanya. O Diyos, ibunsod mo po na makatakbo kami at makapagmadali patungo sa Panginoon, dahil siya ang aming kanlungan at ang aming kalakasan, isang handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Kaya sa pagtingin sa pamamagitan ng mata ng agila, ay heto nga na namumuo ang kaguluhan. Bumabalumbon ng mga ulap na nagbabadya ng kulog at kidlat ng kahatulan sa lupa. Haya't batid namin na malapit na ang bagyo. Ngayong gabi, Panginoon, idinadalangin po namin ang mga nagsiparito na mga nagsisipagtaas ng kanilang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang mithin nila, Ama, pero alam mo. Dalangin ko pong iyong ipagkaloob ang lahat na bagay sa kanilang pinakaiingatang mga kaluluwa na sinasagisag ng pagtaas ng kamay na yon. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Pagalingin mo ang mga may sakit. Aliwin ang mga napapagal. Pagkalooban mo ng kagalakan ang mga inaapi. Give peace to the weary, food to the hungry. Pagkalooban ng kapayapaan ang mga napapagal. Pagkain sa mga nagugutom. Joy to the sad. Inumin sa mga nauuhaw. Kagalakan sa mga nalulumbay. Kapangyarihan sa iglesia. Lord, bring Jesus in our Panginoon, midst tonight. dalhin mo po si Jesus sa aming kalagitnaan ngayong gabi, habang naghahanda kami na mag-communion, na siyang kumakatawan sa kanyang hinapak na katawan. We pray, Lord, Dalangin namin, Panginoon, na dalawin niya kami sa isang natatanging paraan. bless this Pagpalain mo po ang munting kongregasyon na ito, ang minamahal na pastor dito, ang aming kapatid na Neville, at ang kanyang sambahayan, at ang mga diakono, ang mga katiwala, at ang bawat tao na narito. Pagpalain mo po ang iba, Panginoon, sa buong mundo, na naghihintay ng may kagalakan para sa pagdating ng Panginoon, na pinag-igina ang mga ilawan at pinakintab na ng husto ang chimenea, at ang liwanag ng Ebanghelyo ay nagniningning na sa madidilim na dako. Ngayon, lingapin mo po ako, Panginoon, sa ilang mga salita na ito. Pagpalain mo po ito habang binabasa namin ito, at ipagkaloob sa amin ng konteksto, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, maaari na nating buklatin ang aklat sa ika-6 na kabanata ng San Juan, at mainam kung babasahin ng bawat isa sa atin ang buong kabanata mamaya kapag nakauwi na tayo. Gusto kong bumasa, simulan natin sa ika-47 na talata, pababa hanggang sa ika-59 lahat ng ito, bilang paraan lamang ng pagbuo ng teksto para sa paksang komunyon. Nagsasalita ngayon si Jesus doon sa kapistahan. Kaaya-ayang panahon ngayon, itong mga kapistahan na ito, umiinom sila ng tubig mula sa bato, na kumakatawan sa bato na naroon noon sa ilang, at kumakain sila, na kinakatawan naman ang mana na bumaba maraming daang taon na ang nakalipas bilang paggugunita. Yun nga'y isang kapistahan ng Paskwa, kagaya ng gaganapin natin ngayong gabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo ngayon na nagtatalo na nagsasabi, paano may pakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus,
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay, kundi ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Gusto kong sa loob lang ng ilang minuto ay mangusap tungkol sa communion. Ano po ang ibig sabihin ng salitang communion? Ang ibig sabihin ng communion ay makipag-usap. Ang communion ang ibig sabihin talaga nito ay makisalamuha, makipag-usap sa isa't isa. Kapag nakikipag-usap ka sa telepono sa isang tao, nakikipagtalastasan ka roon. May pakikipag-communion kayo sa isa't isa. At kung minsan nga'y tumatabi lamang tayo roon at tumatayo roon sa likod ng gusali, halimbawa'y isang individual at yung pastor, o sino mang dalawang tao, sila'y may pakikipagkomunyon sa isa't isa. Ngayon, hindi kayo maaaring makipagkomunyon sa pamamagitan ng radyo dahil hindi ka makakapagsalita roon pabalik o sa telebisyon man. Pero kapag magagawa mo yun sa pamamagitan ng telepono dahil may pakikipagkomunyon kayo sa isa't isa, hindi lang isang panig. Ito'y, hindi ako nakikipagkomunyon sa inyo ngayon dahil hindi kayo nakakatugon pabalik. Kaya ibig sabihin, hindi ito pagdalo na pakikinggan nyo ang isang ministro na naghahatid ng kanyang mensahe. Hindi yun ganoon na magsasama-sama para makipagkomunyon. Hindi ganoon ang komunyon na kung magpupunta halimbawa kayo rito para makipagkomunyon sa ministro, tatawagin mo siya sa isang tabi o kung sino mang individual ito at makikipagkomunyon sa lalaki o sa babae na ito. Pero ang bagay na pinuntahan natin, komunyon, ito'y para ang bawat isa sa atin bilang mga individual ay makipagkomunyon kay Kristo. Yun ang pakikipagkomunyon. Kung ganoon, ang pakikipagkomunyon ay hindi yung iisa lang ang nagsasalita, na tayo lang ang nagsasalita, kundi naghihintay at nakaantabay tayo sa kung ano ang sasabihin niya sa atin pabalik. Ngayon, diyan nga tayo madalas nakakagawa ng malaking kamalian. Na anupat tayo lang ang nagsasalita at hindi tayo naghihintay at nabibigay sa Kanya ang pagkakataon para tumugon. Nananalangin tayo kung minsan. Sinasabi, Panginoon, ibig kong gawin mo ang ganito at ganoon at ganito at ganoon. Amen. At tatayo na tayo at aalis. Ngayon, hindi ganoon kung tutuusin ang pakikipagkomunyon. Ang tawag dyan ay pagdulog at paghingi ng pabor. Pero kung makakapanatili ka ng sapat hanggang sa sumagot siya, doon ka na nakikipagkomunyon. Nakikipagkomunyon sa Panginoon. Ngayon, ang isang dakilang paraan para makipagkomunyon ay ang makipagkasundo. Kinakailangan niyong makipagkasundo sa ilang mga bagay. Ngayon, kakatwa na kung minsan kapag nakuha natin ang mga bagay na yon, ang pagkain ay nakapaloob dyan. Ngayon, ipagpahalimbawa nyo ang mga negosyante. Kapag gusto nilang makipagkasundo ukol sa negosyo, iimbitahan nila ang isang tao na magtanghalian at pagkatapos nilang maupo at kumain, at pagkatapos ngay mag-uusap sila sa isa't isa. Ang isang magaling na tagapagbenta, madalas hindi siya maaaring makipag-usap sa isang taong walang laman ang tiyan. Pinakamainam na maghintay hanggang sa ang tao'y maaliwalas ang pakiramdam niya. At ito ngay pagkatapos na makakain na ang tao ng kanyang almusal. Huwag kayong basta sasabak doon at bababangunin mo siya sa higaan at magsasaysay ka agad-agad sa kanya ng tungkol sa isang bagay na kailangan mong ibenta sa kanya.
Bagkus, maghintay ka hanggang sa makapag-almusal na siya at maayos na ang lagay. The other day, preaching on the woman that Noong washed isang araw, Jesus' feet, nangangaral ako tungkol sa babaeng naghugas sa mga paa ni Jesus. Canada. Doon ko ito sa Canada ipinapangusap na sinasabi sa kanila na kapag may bisitang dumating para dumalaw sa isang tao, may mga ilang hakbang na kailangang pagdaanan ng taong ito bago nila madama na talagang karapat-dapat sila na dumalaw o makipagkomunyon. Matuturing ang pagbisita na ito na isang pakikipagkomunyon. Ngayon, dadaan sila sa una, maimbitahan. Kaya't kailangan na imbitahan ka muna. Tapos dadaan ka sa pintuan at hugasan ng tagapaghugas ang mga paa mo. Dahil ang paglalakbay, dumidikit yung amoy ng mga hayop at iba pa sa paglalakad mo sa daan. Lahat noon, yung mga tao nooy sa parehong daan lumalakad kasabay ang hayop at kaya naman dumidikit ang amoy at ang alikabok. At nasasama yun doon sa damit noon sa Palestina at napupunta yun sa pawis sa mga binti at sa mukha kung saan walang panangga, at maging sa mga kamay, at sasalubungin nila sila sa may pinto. Yung tagapaghugas ang sasalubong at hugasan ng kanilang mga paa. At pagkatapos, may isa pang taong nakatayo roon na may hawak na tuwalya at isang alabastro, at bibisikan nila ng alabastro yung mga kamay at ikakaskas nila ng paganito. At ipapahid yun sa kanilang mukha, saka kukuha ng tuwalya at pupunasan ng kanilang sarili. Yun ang mag-aalis sa lahat ng dumit amoy. At may isang kapyon na nakakapagpapresko na parang mentol. At pagiginhawain nito ang pakiramdam nila. Pagkatapos, kapag papasok na sila, hindi na sila nakasuot ng dati pa rin nilang maruruming sapatos, naapakan yung magagarang alpombra roon. Meron sila roong maliit na parang mumunting pambahay na tsinelas, at saka sila makakapasok. At pagkatapos ang bisita ay papasok at pagkatapos yung nag-imbita ay hahalikan sila ng malugod na pagtanggap. At kita nyo, hindi kayo papayag na halikan kayo nung nag-imbita habang mabaho ka pa. Hindi mo gugustuhin umapak doon sa alpombra kapag marumi ka pa. At pagkatapos ay hahalikan ka nung nag-imbita ng malugod na pagtanggap at pagkatapos ay kaisa ka na sa bahay na yon. And now, God has such things. At ngayon, ang Diyos ay may ganong mga bagay. Bago tayo maging talagang handa para sa pakikipagkomunyon sa Diyos, kailangan muna nating mahugasan ng mga tubig ng salita. Paghihiwalay. Ang mga tubig na ukol sa paghihiwalay na naghihiwalay sa atin mula sa ating mga pagkakasala. Ngayon, sa una, hindi ka maaaring makipag-usap sa Diyos at hindi ka maaaring makipag-komunyon sa Diyos. At meron mo ng una, kailangan mong magsisi sa bagay na nagawa mo dahil hindi ka makasasampalataya ng tama hanggang sa makapagsisi ka. Panginoon, patawarin mo po ang kawalan ko ng pananampalataya. Kita nyo? Patawarin mo po ang kawalan ko ng pananampalataya. Kailangan mo munang magsisi unang-una. At kapag nakapagsisi ka na, kung gayon, ikaw na'y ang mga nakalipas mong kasalanan ay napatawad na. Kung gayon, isa ka na sa maaring bautismuhan. Ngayon, pagkatapos ay ipinangako niya ang Espiritu Santo pagkatapos ng bautismo. Ngayon, ganito nga na sa pakikipagkomunyon na ito, nasumpungan natin na may paghuhugas ng mga paa at mga bagay na kaugnay din para hugasan ng ating mga paa bilang simbolo ng kalinisan ng Espiritu Santo. Ngayon, pagkatapos, may pakiramdam dapat ng pakikipagdabayan. Kapag may di ka pakikipagkasundo sa nagimbita sa iyo, kung ganoon ay di kayo maaring makipagkomunyon sa isa't isa. Hindi nyo magagawa dahil di ka sumasang-ayon sa Kanya. Pero kung kayo'y may pagsasang-ayon sa isa't isa, kung ganoon, ay maaari kayong makipagkomunyon sa isa't isa. Mangyari nga na ganoon din ito kapag humarap na tayo sa hapag ng komunyon. Kailangan na nakaayon tayo sa Kanyang salita. Kita nyo? Dapat na naipanganak na tayong muli, na ang Espiritu ng Diyos sa kaibuturan natin ay nagsasabi ng Amen sa bawat salita na isinulat niya. Kaya naman maaari na tayo makipagkomunyon sa Kanya. Kamit nga natin ito sa Diyos kung di tayo kinukondena ng ating puso. Kaya naman, may pagtatangi ang Diyos sa atin. Alam nating nakakamit natin ang ating mga pakiusap at ating mga hiling dahil hindi tayo kinukondena ng ating mga puso. Ngayon, kung sinasabi ng Diyos sa atin na dapat tayong may panganak na muli at di pa natin natatanggap ang bagong kapanganakan, kung ganoon ay medyo nangingini tayo na dumulog na humiling sa Kanya ng anuman. Kita nyo?
Dahil alam natin na di pa natin natutugunan ang mga hinihingi niya. Ang tanging bagay lang kung ganoon ay isang panalangin ng isang makasalanan. Pero nakikipag-usap tayo sa Kanya kapag tayo nasa pakikisama sa Kanya na nagbubunsod ng komunyon. Ngayon, ganito ang ibig sabihin ng komunyon. Gusto kong ipaliwanag pansumandali. Ngayon, sumasali tayo sa tinatawag nating komunyon ng tinapay at ng alak. Ngayon, yun nga'y labis na mali ang pagkakaunawa hanggang sa di na maayos ang pagkakalahad dito. Talagang mali ang pagkakaunawa dito sa mga nagdaang mga taon. Hindi talaga yun komunyon. Yun ay pagtupad lamang sa isang utos, kita nyo? Ngayon, ang dahilan na tinatawag natin itong komunyon ay dahil nanggaling yun sa samahan ng Katoliko. Na yung tinatawag nilang banal na Eucharistia, na literal daw na katawan ng Panginoong Yesus. Pero hindi ito ang katawan ng Panginoong Yesus. Paggunita lamang ito sa kanyang katawan. Wala akong pakialam kung ilan mang pari o mga ngaral, o kung sino man ang nagbabasbas nun. Kaya't nananatiling tinapay at alak pa rin ito. Walang pari gaya ng atin na sinasabi nila sa atin na obligado raw ang Diyos na makinig sa pari kapag isinasagawa niya ang komunyon. Itong tinatawag nilang komunyon. Ang Eucharistia, nagagawin daw itong literal na katawan ng Panginoong Yesus. Pagkatapos, tatanggapin yun ng mananampalataya. At yun daw ang komunyon. Mali yun! Ang pakikipagkomunyon ay ang makipag-usap. Makipagkomunyon. May bagay na maaari mong kausapin at tutugon ito sa iyo. Yun ang pakikipagkomunyon. Hindi maaaring sumagot ang isang ostya. Kaya ang katotohanan, kaya't ang tunay na komunyon ay ang Espiritu Santo na tumutugon pabalik. Kapag tinanong mo siya, tapos tumugon siya, yun ang tamang komunyon. Ito naman ay isang pag-aalaala. Ang tumanggap ng kanyang pagkakapako sa krus at kanyang pagkabuhay na maguli at hindi isang komunyon. Ganon ang tawag natin dito. Pero hindi ito yun. Nanggaling yun sa Iglesyang Katoliko. Yung pagtanggap ng ostyang katulad ng natalakay na natin noong isang araw, yung ganong uri. At nag-usap tayo tungkol dito sa paganismo laban sa Kristyanismo. Kung papaano raw na ang munting bilog na ostyang ito ay ang literal na katawan ni Kristo. Ngayon, ganon ang paniniwala rito ng Iglesyang Katoliko. Napansin nyo ba, kapag napapadaan sila sa isang simbahan, nagkrukrus sila. Inaangat ng bahagya ang kanilang sombrero at kung ano pa. Hindi yun ukol sa simbahan. Ukol yun sa ostya na naroon. Yung katawan na yun na ginawa ng pari mula sa isang ostya, pinaging literal daw na katawan ni Kristo. Na kung tutuusin, ay kayang tangayin ng mga dagat bubwit yun. Aba, hindi maari. Hindi ka maari magkaroon ng normal na pag-iisip. At iisipin na ang kapirasong tinapay na yon ay magiging isang katawan ng Panginoong Yesus. Hindi maari. Ang komunyon ay pakikipag-usap at tumutugon ito pabalik. Isang bagay na kinakausap mo. Ang ibig sabihin mismo ng salitang pakikipagkomunyon ay makipag-usap o makipag-ugnayan sa isang bagay na nakikipag-usap sa iyo. At nakikipag-usap ang Diyos sa iyo, komunyon, at nananatili yung tinapay at alak na tinatawag nating komunyon. Ngayon, sinabi ni Jesus dito, sigit habang binabasa ko, ang aking katawan ay pagkain at inumin. Ang aking dugo, ang katawan at dugo ay pagkain at inumin. Ngayon, gusto nating bulayin si Jesus at iugnay siya kung ano siya. Ano ba ang katawan niya? Ano ba ang katawan ni Kristo? It's the body of believers that's associated with Him in the Holy Spirit. Ito yung katawan ng mga mananampalataya na kaugnay niya sa Espiritu Santo. Hindi isang imahen, hindi isang pirasong tinapay, kundi isang espiritu na nasa puso ng mananampalataya. At magkaugnay sila ng tao at ang Diyos ay maaring makipag-usap sa isa't isa. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ang taong mortal sa pamamagitan ng pagbubuo ng dugo ay nabigyan ng kapatawaran sa kasalanan.
At ang lalaking ito at ang babaeng ito, kabataang lalaki o kabataang babae, na may pakikisama kay Kristo, ay nakikipagkomunyon sa Kanya, ang katawan. Kagaya mismo ng mga mag-asawang lalaki at babae ay naupo at nag-uusap, o ang isang binata at ang kanyang kasintahang babae. Si Kristo at ang kanyang iglesia ay nag-uusap din. Yan ang dahilan kung bakit nakakapakinig tayo mula sa Kanya at nakikita ang inaharap bago pa man ito dumating at masasabi ang inaharap na ito'y ganap dahil nakipagkomunyon tayo sa isang Diyos na siyang may hawak ng walang hanggan sa Kanyang kamay. Nakikipagkomunyon sa isa't isa. Ang katawan ni Kristo, ang mystical na espiritual na katawan ni Kristo. Walang kinalaman dito ang anumang uri ng imahen o tinapay man o isang alak man. Bagkus, ito'y sa isang espiritual na anyo. Ngayon, ganon din ang sinabi ni Jesus. Dumako kayo sa San Juan sa ika-4 na kabanata kung saan siya ay nakikipag-usap dun sa babae sa may balon. Sinasaysay ng babae ang isang bagay na tulad nung uminom noon ng aming mga magulang sa bukal na ito at sila ang humukay sa balon na ito. Si Jacob, at dito sa tubig na ito pinainom ang kanyang mga anak at ang kanyang bakahan. Tapos sasabihin mo, sumamba kayo sa ganitong lungsod. At ang sinasabi naman ng iba, sa bundok na ito. Si Jesus hayat ang sinabi naman, sandali lang, kami mga Hudyo, at nauunawaan namin kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Kaya naman pakinggan mo ito, babae. Dumarating na ang oras at ngayon na ito na ang mga tunay na mananambay sasambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang salita mo ay ang katotohanan at hinahanap ng Ama ang ganoon na mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa salita ang katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ngayon, sinaysay niya yun sa babae. Kita nyo, si Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Ang ibig sabihin ng Kristo ay ang pinahiran. Isang tao na pinahiran ng Diyos na siyang nagpaging Kristo sa Kanya. Ngayon, sinabi ni Kristo, ako ang pagkain at inumin. Hindi isang ostya. Hindi isang ostya na tinatanggap natin dito. Hindi yun si Kristo. Ang alak na iniinom natin sa altar, hindi yun si Kristo. Kumakatawan nito sa Kanya sa isang patalinghagang paraan. Ano ba't? Si Kristo ay ang Espiritu Santo, ang pahid na nasa iglesia. Yun ang pagkain at ang inumin. The greatest cry that there is in all the world. Ang pinakamatinding hibik na mayroon sa buong mundo. Kaya tumaasa kung wala sa inyo ang nakarinig na nito. Pero kung narinig nyo na, walang hibik na makakapantay sa hibik ng pagkagutom. Kapag nakita mo ang isang nanay kasama ang kanyang sanggol at hindi siya makalakad sa labis na pagkahina at yung munting sanggol ay naghihingalo na, na lumubo na ang tiyan sa gutom, na maririnig ang mga hibik na yon mula sa puso ng nanay na yon. Nakikita yung sanggol na lubog na ang mga pisngi nito hanggang sa ang mga iyon ay butot balat na lang. At namumugto ang mumunti nitong gilagid at hindi na siya makaingit. Halos yung mumunti niyang mga matay na kaluwa na. Wala ngang paghibik na kagaya ng sa gutom at sa uhaw. Doon sa mga disyerto, ilan ng tao ang nawalan ng kanilang buhay dahil sa uhaw. Maraming kwento na mapapanatili ko kayo rito ng buong magdamag ng mga totoong kwento sa disyerto. Kung paano kapag kayo'y nauhaw, mangyari nga na magpapakita sa inyo ang dyablo ng isang mirahe. Nakakita na kayo ng ganoon dito. Hindi nyo kailangan pumunta sa kanluran para makakita ng ganoon. Pumunta lang kayo sa kalsada, na hayat yung kalsada ay mistulabang may tubig-tubig. Bawat isa sa inyo ay nakakita na ng ganoon, na nakapagmaneho na at nakadaan sa ganong lansangang bayan. Isa yung huwad ng birahe. Dito medyo matagal-tagal na. Mga 3 o 4 na taon na ang nakalilipas.
Nabasa ko na may mga pato na lumilipad patawid ng bansa. Sila'y nakakita ng mirahe at bumagsak sila sa lansangan sa pag-akalang tubig yung babagsakan nila. At nagkandadurog-durog sila na tumatama sa matigas na kalsada sa pag-akalang lumalapag sila sa tubig, isa pa lang mirahe. Maraming beses nang ginawa ng dyablo ang parehong bagay sa mga tao. Binibigyan sila ng huwad na mirahe sa kung saan na wala naman kung ano sa dakuron, kundi isang gawa-gawa lamang na paniniwala. Napakaraming tao sa panahon ngayon na ang kamit nila ay gawa-gawang paniniwalang relihiyon. Tinatangkang gumawa ng kung anong bagay o magkunwari na may kamit na kung anong bagay, samantalang wala naman talaga. Katulad na lang nung munting misyoneryong babae lang sabi niya, naghihintay raw siya hanggang sa siya'y makatiyak na positibo yon mismo. Mainam na gawin natin ang ganoon. Hindi ka na kasi maaring bumaling papabalik at subukan uli. May isa ka lang na pagkakataon at kamit mo na ang kopya ng plano. Kaya mabuting matiyak natin ang punteriya. Ang hibik ng pagkagutom. Pakinggan nyo, isa yung matinding pag-ibig dahil isa yung hibik ng kagipitan. Naghihingalo ang tao. At kung makasapit lamang tayo sa puntong yon, kaya't kung makasapit lamang ang bansang ito sa isang kalagayan kung saan labis itong nagugutom para sa Diyos, ito nga'y nasa mas masahol na pagkagutom kaysa sa mga bansang tulad ng India na pisikal ang pagkagutom. Haya't ang bansang ito'y nagugutom sa espiritual. Mangyari nga na kapag nalipasan ka ng husto ng gutom, humahantong ka sa punto na hindi mo na alam kung gutom ka. Katulad mismo ng panlalamig, kapag tumagal ng tumagal, na naninigas ka na sa lamig, na nanlalamig ka ng husto. Kung gano'n nilang sandali, iinit ka na. At kapag uminit ka na, patungo ka na sa kamatayan. At yan ang nangyayari ngayong gabi. Lumamig na ng gusto ang mga iglesia hanggang sa naninigas na sila sa lamig at inaakala nilang mainit sila dahil sa pakipagmiyembro nila at samantalang nangamamatay na sa espiritual. Naghihingalo na hindi yun namamalayan. Sa huli, may himlay na lang siya sa pagkakatulog at yun na ang katapusan. Hindi na siya magigising pa dahil nanigas na ang dugo niya sa kanyang mga ugat. Ngayon, sa pagkauhaw, ang sabi ni Jesus, ang aking dugo ay tunay ngang inumin. If you're hungering for life, kung nagugutom ka para sa buhay, nagugutom para sa buhay, na kay Jesus ang tanging tubig na makapapawi ng uhaw na yan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nang lulupaypay at lubhang nabibigatan. Sa Apokalipsis, ang sabi doon, ang nauuhaw ay pumarito sa mga bukal ng tubig ng buhay at uminom ng walang bayad. Talagang kung kayo'y nauuhaw para sa buhay, nakikita nating prediksyon ng mga astronomo na sa loob daw nitong bungad na bahagi o unang bahagi ng buwan, simula sa ikalawa o sa ikalima o sa isang punto sa buwan na ito, prediksyon ng mga astronomong Indian na sasambulat daw ang mundo na magkakapira-piraso ito at ginagawang katatawanan ito ng mga dyaryo rito sa Amerika. Hindi ako naniniwalang sasambulat na magkakapira-piraso ang mundo. Pero sinasabi ko na mali na pagtawanan ito dahil may nagbabadyang mangyari. Isa sa mga araw na ito, isang bagay na katulad nun. Kapag ang 5 planeta, ang Mars, Jupiter at Venus at ang iba pa ay pumasok na sa kanilang hindi pa ito nangyayari kailanman. Hayan nga't sinasabi nila na marahil 25,000 taon na ang nakalipas, pero sino naman ang naroon noon para malaman yun? Ang prediction ko'y mayroon nitong espiritual na aplikasyon. Naniniwala akong ito ang pagpasok ng paglalantad ng Diyos. Na ang mga dakilang kapahayagan ng salita ay bubuksan na sa panahong ito. Alalahanin nyo, sinasabi nilang 3 bituin raw ay pumasok sa orbit ng mga ito noong ipinanganak si Jesus. At ito naman ay 5, at ang bilang na 5 ay biyaya. Ang bilang ng biyaya, ang bilang na 3 ay ang bilang ng kasakdalan. Ang bilang na 5 ay bilang ng biyaya. JESUS, BIYAYA, PANANAMPALATAYA, at iba pa. Bilang ng biyaya. Kapag ipinadala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iglesia, haya't lagi ito sa kanyang biyaya.
Hindi ito sa pagsunod ng mga tao. At sinabi ni Isaiah sa ika-40 kabanata, kung papaanong sabihan ninyo ang Jerusalem na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na. Bagamat siya'y nagkasala ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ang biyaya ng Diyos ang nagpapadala nito. Kung may bagay na ipapadala ang Diyos sa atin, ito'y sa kanyang biyaya. At hindi dahil sa ating mga nagawa. Kaya maaaring may ibig sabihin ito. Prediksyon ko na magkakaroon ng isang pagbabago. Hindi ko alam kung ano, pero naniniwala akong nakabadya na itong mangyari. Tayo nasa bungad na mismo nito ngayon. At kung ang sino man ay nagugutom, siya'y palapitin kay Kristo. Kung may sino man na nauuhaw, palapitin siya kay Kristo. Pinapawi niya ang uhaw. Siya ang tagapagbigay kasiyahan sa lahat ng mga uhaw natin at pagkagutom. Mayroong kwento na naikwento sa akin. Medyo may katagalan na. Maaaring naikwento ko na ito sa simbahan dito. Kung naikwento ko na, pagpasensya niyo ako kung ulitin ko ito para tugay-gayin lang ang ilang punto. May isang Indian na giya o parang isang tagapangasiwa sa mga Indian. Naglalakbay siya noon sa lalawigan ng Navajo at naligaw. Koy ang pangalan niya. Tinutuntun niya ang 100. 100 ng hayop at sa isip-isip niya, ngayon, kung marating ko ang dulo ng daan na ito, tiyak na makakahanap ako ng tubig. At uhaw na ang kabayo niya at nakalawit na mismo ang dila nito. Natutuyuan na. Pulang-pula na ang mga butas ng ilong at namumuuna yung buhangin doon. Nagtakip siya ng panyo sa kanyang mukha dahil doon sa mga bagyo ng buhangin hanggang sa namuuro ng alikabok. At naghihingalo na siya at hanap-hanap ay tubig. At pinalalakad niya ang kanyang kabayo nung matagpuan niya yung daanan. At sabi niya, noong pagsampan niya sa kabayo at nakita niya ang daanan ng hayop, sabi, tiyak na itutuntun ako nito sa tubig. Kaya sumakay siya sa kanyang kabayo at nagsimula ng tugay-gayin ang daan. At alam din nung kabayo na papunta yon sa tubig. Mangyaring nga na binigyan ng Diyos ng panloob na kalikasan ang mga hayop at tinugay-gay nung kabayo ang landas. Sa dulo, may ilan doon na paliko ang tuntun sa isang gawi. Tapos may ilan din na doon naman sa tugay-gaying daan. Gustong lumiko nung kabayo sa gawing yon, pero iba ang nasa isip ni Koy. Sinikap niyang palakarin ng kabayo sa pangunahing daan na may mga marka na at pinapupunta niya at ayaw tumuloy ng kabayo. Pinabanti niya ito sa pamamagitan ng eskwela at humalinghing lang ito at bumaling sa kabilang daan at unti-unti nga itong napapaatras. Masyado nang mahina ang kabayo para pumalagpas sa kanya. Mangyari ngang sinimulan niyang hilayin muli yung mga eskwela hanggang sa masugatan niya ang kabayo. Dahil sa pananabik na makadako sa tubig, maliligtas sana niya ang buhay niya. Hanggang sa tumayo na lang doon ang kabayo na nanginginig, duguan. At tumingin siya sa ibaba. Tumingin siya sa ibaba roon. At nanginginig ang kabayo ng paganon at kamuntik-muntikan na itong bumagsak habang nakasakay siya. Tingnan niya ang kabayo at nakita niya ang dugo sa tagiliran nun. Palibhasa isang Kristiyanong lalaki at ang sabi niya sa kanyang kabayo, sabi niya, madalas kong marinig na ang taga-ilang o ang mga hayop ay may panloob na kalikasan. Pero mistulang hindi naman papunta sa tubig ang muntit maalikabok na papalikong yon. Para itong maluwag na daan na ito ang laging dinadaanan papunta sa dako ng tubig. Pero, sabi, yamang sa haba ng lakbayin ay nanatili kang tapat sa pagdadala mo sa akin. Susundin ko ang iyong panloob na kalikasan. O, naisip ko nga sa bagay na yon si Kristo. Ang daan tungo sa kapahamakan ay namamarkahan ng mga postet mula umpisa hanggang dulo. Pero may isang makitid na daan patungong buhay. Kakaunti ang makasusumpong nito. Mangyaring hindi na panloob na kalikasan, kundi Espiritu Santo na babaling sa inyo sa gawi papunta sa tubig ng buhay na yon. Sa tingin ko, yamang dinala ko nito sa puntong ito na ganitong kalayo na. Ipapaubaya ko rito ang natitira pang tahakin sa landas. Para tapusin ang kwento, hindi pa siya nakakalayo ng kalahating milya. Kaya nga't dali-daling tumalon ng matapat na kabayo doon mismo sa isang malaking lawa ng tubig. Alam nung kabayo kung ano ang sinasabi nito, kung ano ang ibig niyang ipahiwatig sa sasakay nito. Lumusong siya roon. Ang sabi niya ay hinilamusan niya ng tubig ang ilong ng kabayo. Pinaliguan niya ang kanyang sarili. Sumigaw siya at humiyaw siya. At sumigaw siya ng sobrang lakas na makakaya niya. At ibinuhos ang tubig sa kanyang lalamunan. At nagsisigaw, ligtas na kami! Ligtas na kami! Ligtas na kami! At yung kabayo umiinom at nangangatog. At tiningnan niya ang mga duguang tagiliran ng kabayo na tadtad ng kalmot mula sa eskwela. At sabi, maya-maya, sabi niya, may narinig siya na nagsabi,
umahan ka sa tubig, at tumingin siya, at may maliit na disfiguradong cowboy na nakatayo roon, at umahon siya sa tubig. At sabi niya na nakaamoy siya ng apoy, at lumingon siya, at may isang pangkat ng kalalakihan na nagkampo roon. Nakabihis sila ng kasuotang pang-prospektor. Nakahanap sila sa dakong yun ng ginto, at sa daan nila pabalik ay may mga kabayo sila at mga tagapagdalang kabayo na kasama. At narating nila ang lawa na yun ng tubig at nagpahinga. At lahat sila'y naglasing. At ang sabi, may niluluto raw silang karne ng usa, at nakikain siya kasama ang mga ito. At sabi, may isa roon na nag-alok, uminom ka. Sinabi niya sa kanila kung sino siya, na siya si Jackoy, ang Indian nag-iya. Kaya sabi nung isa roon, ganun ba? Sige, uminom ka. Sabi niya, hindi, sabi niya, hindi ako umiinom. At parang insulto ang dating nun sa mga taong yun. Hayan nga na ang sabi nito, hindi pwedeng hindi ka iinom ng inaalok namin. Sabi niya, hindi talaga ako umiinom. Kaya inihagis nung tao yung pitsil at sabi, uminom ka. Lasing nga, silang lahat, alam nyo, mga kalahating dosena sila. At kaya sinabi na lang niya, salamat na lang mga katotoo. Sabi, kung masarap kainin nitong karne namin ng usa, masarap ding inumin nitong aming whiskey. Alam niyo naman kung paano ang mga tao kapag nalalasing. Tapos sabi niya, hindi, sabi niya. At nagkarga sila ng bala sa mahabang baril. Tapos sabi, ngayon, iinom ka ba o hindi? Sabi niya, hindi talaga ako iinom. At itinutok na ng tao yung mahabang baril. Sabi, sandali lang. Sabi, hindi ako takot mamatay. Sabi niya, hindi ako takot mamatay. Sabi niya, pero nais kong ikwento sa inyo ang kwento ko bago ako mamatay. Ang dahilan kung bakit di ako umiinom. Sabi, isa akong tubong Kentucky. Sabi niya, at sa isang munting dampa na gawa sa troso isang umaga, kung saan nakaratay si nanay na naghihingaluna. Tinawag niya ako sa tabi ng kanyang kinararatayan. At sabi, Jack, namatay ang tatay mo na barahang hawak-hawak sa kamay. Nakasalampak sa lamesa na lasing. At sabi, huwag kang iinom kailanman, Jack. Ano man ang gawin mo. At sabi, sa noon ng nanay ko'y ipinatong ko ang mga kamay ko. At nangako ako sa Diyos, bilang isang munting 10 taong gulang na bata, na hindi ako kailanman titikim ng unang inom. Sabi niya, hindi pa ako uminom kailanman. At sabi, ngayon, kung gusto niyong iputok niyo lang. At habang itinataas nung lasing yung kanyang mahabang baril at ibinatong muli yung pitsil, sabi, kunin mo o ipuputok ito. At nung sandali ring yon, ay may putok ng baril at sumabog yung pitsil. Nakatayo doon sa gilid ng talampas ay may isang munting matandang cowboy, disfigurado, na may tumutulong luha sa kanyang mga pisngi. Sabi niya, Jack, tubong Kentucky rin ako. Nangako ako nung araw sa nanay ko, pero sumira ako sa pangako ko. Sabi niya, hinihintay ko lang na malasing ng husto ang mga lalaking ito at papatayin ko sana ang buong pangkat nila. Kayan nga, kukunin ko yung anumang ginto na meron sila. Sabi niya, pero ako'y naging isang lasinggo at nakagawa ako ng pagkakamali. Pero sabi, sigurado ako na kapag umalingaw na ang baril ko sa mga talampas ng langit, narinig ako ni nanay na pumirma ako ng isang pangako na hindi ko na muli itong gagawin. At doon, sa biyaya ng Diyos, naakay niya ang lahat ng mga taong yon kay Kristo. Lahat ng mga naroon. Kita nyo, may kung anong bagay sa tubig, may kung anong bagay na nagpapanariwa. Ang punto ko ay, ang dumako ka sa tubig kapag nauuhaw ka. May bagay na idudulot ito sa inyo ang makapunta sa tubig kapag nauuhaw kayo. Ngayon, ang sabi niya, ang kapayapaan ko'y iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan na kapayapaan sa inyo, kundi sa pamamaraan niya ng pagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Pinapawin ng kanyang kapayapaan ng ating uhaw. Kung naghahangad tayo ng kapayapaan, kung ganoon ay magpanariwa tayo sa kanyang kapayapaan, ang malaman na meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Siya ang tagapagbigay sa atin ng kapayapaan na pumapawi ng ating uhaw. Ang talata na nagsasabing siya ay tunay na pagkain at tunay na inumin. Meron akong munting marka rito sa ika-57 talata, tunay na pagkain at tunay na inumin. Pakinggan niyo ang sinabi niya rito. At kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa aking ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Sa madaling sabi, isinugo ako ng ama at nabubuhay ako sa pamamagitan niya. At ang bawat tao na lumalapit kay Kristo ay kinakailangang mabuhay sa pamamagitan ni Kristo. Oh, grabe! Ayan nga, yan ang komunyon. Yan ang tunay na komunyon na masusumpungan nyo kapag nabubuhay na kayo sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, kailangan ng katawan natin ng pagkain.
at inumin araw-araw para mabuhay. Itong pisikal na katawan nga natin, kung hindi tayo kakain araw-araw at iinom, kaya't manghihina ang katawan natin. Mayroong bagay sa loob natin na kailangan nating kumain. Ang pagkain sa isang araw ay hindi tatagal para sa susunod na araw. Kailangan mong kumain araw-araw para palakasin ang mortal mong pagkatao. Maaari kang mabuhay, pero manghihina ka ng manghihina. At sa ikalawang araw, manghihina ka pa. At sa ikatlong araw, pahina ka na ng pahina. Bueno, yan kadalasan ang ginagawa natin sa espiritual na bahagi. Kita nyo, kailangan nating makipagkomunyon kay Kristo araw-araw. Kailangan nating makipag-usap sa Kanya araw-araw. Kailangan nating makipag-ayos sa Kanya bawat araw. Sabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Kita nyo? Araw-araw namamatay ako. Gayon may nabubuhay ako. Hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya kung kailangan ng pisikal na katawan nyo ang pagkain araw-araw at inumin araw-araw para mabuhay, kailangan din naman ng espiritual na katawan nyo ng espiritual na pagkain at makikipagkomunyon sa Panginoon araw-araw para mabuhay. Oo, ang sabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kailangan nating mag-aral ng Biblia araw-araw. May mga tao nga na hindi nila ito inaaral ano't anuman. May ilan na dinadampot naman ito kada 2 o 3 beses sa isang taon. Pero ang isang tunay na mananampalataya na talagang naitatag na sa espiritual ay binabasa niya ang kanyang Biblia araw-araw at nakikipag-usap sa Panginoon. Ganon nga. Marapat lamang, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, isa pang bagay kung bakit tayo kumakain ng pagkain ay para patatagin ang katawan natin para labanan ng mga sakit. Kung hindi ka kumakain at hinahayaan mo ang katawan mo na manghina, kung ganoon, ay madali itong kapitan ng sakit. Makakapasok mismo ang mga sakit sa daluyan ng dugo. At heto ka na manlulupaypay. Kung ang dugo mo'y hindi malusog at malinis, bueno, kung ganoon, papasok mismo ang mga karamdaman sa daluyan ng dugo mo. Kaya kailangan mong kumain ng mainam na masustansyang pagkain para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo mo. Kung hindi, madali kang kakapitan ng sakit. Yan ang problema sa maraming Kristiyano. Katulad ng mga alagaing halaman. Alam nyo, kung kukunin nyo ang isang halaman mula sa tanimang silungan, kailangan mo itong alagaan na parang sanggol. Hindi nito alam ang panahon. Hindi nito alam ang sikat ng araw at mga bagay-bagay. Nasa ilalim kasi ito lagi ng mga taklob at inaalagaan na parang sanggol. At yan ang problema sa napakarami na natagurian lang na Kristiyano. Sila yung mga halamang alagain sa tanimang silungan. Ganon nga, madali silang kapitan ng bawat kulisap na dumarating. Alam nyo, tanging yung mga masisilang halaman lang ang kailangan na dinidilagan ng spray o yung mga halamang hybrid. Alam nyo, kumuha ka ng bakang Hereford at pakawalan mo siya roon sa pastulan at pakawalan mo rin ang isang Longhorn doon. Haya't kakayanin ng Longhorn na mabuhay doon sa sarili niya dahil sa siyang orihinal na lahi. Pero kumuha ka ng isang Brangus o isang Hereford na pinaghalong lahi at isang hybrid, haya't mas magandang tingnan ang baka na ito. Oo nga, mas matabat, mas malusog kung tutuusin. Pero pakawalan mo sila roon. Hindi nila kayang mabuhay sa sarili nila. Namamatay sila! Kailangan kasi silang alagaan. Kita nyo? At ganoon ang problema sa panahong ito. May mga Kristiyano tayo na gagara ng bihis. Mas naglalakihang mga simbahan at higit na edukasyon, higit na teolohiya. Pero kakailanganin pa na alagaan sila ng parang sanggol sa tuwina. Nakakailanganin mo pang tumingin sa salamin nila o wala ka talagang makikita. Ang kailangan natin ay ilang tunay na thoroughbred na Kristiyano na ipinanganak sa ilalim ng dugo ng Panginoong Yesus, na hindi nabubuhay sa teolohiya ng Iglesia, kundi sa salita ng Diyos sa pakikipagkomunyon kay Kristo. Ang salita na dumarating sa mananampalataya na ang kanyang katawang espiritual ay pinaging matatag mismo. Hindi na sila alagaing sanggol. May isang ministrong nagsabi ngayong araw, narinig ko siya. Sinabi niya yun sa isang pagsasahing papawid sa radyo. Sabi niya, na pagdating niya raw sa bansa, nagkaroon siya ng matinding problema sa sinus at usap-usapan nila ang sumailalim sa isang pag-oopera. At nabanggit nila na gagawin daw nila ang ganito at ganoon. At itistisan siya't ooperahan. At aalisin ang bahagi ng glandula ng sinus na magdudulot sa mukha niya na lumubog at kung ano-ano pa gaya nun. At ang sabi niya ay bari-barilis na raw na gamot ang nainom niya. Para bang napakarami niyang gamot na kailangan niyang inumin. Pero nung pumunta siya sa isang mabuting Kristiyanong doktor, ang sabi ng doktor, and let's forget the operation. Kalimutan na natin ang mga gamot at kalimutan na natin ang pag-oopera.
At patatagin natin ang katawan para malabanan nito ang sinusitis. Ganon nga. Anong problema at hindi na nabubuhay ng kasing haba ng dati ang mga tao? Nagpapainiksyon kasi tayo para sa ganito at nagpapainiksyon para sa ganon. At kung ano-ano ang ini-spray sa sarili natin na lahat na ng uri ng gamot. Anong idinudulot nun? Pinagiging malambot tayo nito. Pinagiging mataba. Pinalululoy. Pinagiging mahina. Samantalang ang tao noong unang panahon, abat hindi nahiyang ang ating katawan mula sa lahat ng kung ano-ano. Ngayon umaasa tayo sa kung ano-anong pangontrat lahat na ng kung ano-ano pa. Nasa Afrika ako noon na hindi ako nakapagpainiksyon para sa malaria. Ano pat kung dadapo ang malaryang lamok sa kamay ko? Magkakamalarya na ako. Wala nga silang ugong at halos di mo mamamalayan. Dadapo sila't basta na lang dadapo, ganun lang. Meron ka na agad. Kung mabubuhay ka, nasa iyo na yon sa loob ng 15 taon. At pagkatapos, kung minsan ay ikamamatay mo pa nga ito. At samantalang naroon yung mga katutubo sa malilit na lang mga barong-barong na yung mga bintit nila'y tad-tad ng lamok, mga hubad pa sila. Dumadapo-dapo ang mga lamok sa kanila't mga malaryang lamok at di nila alintana yon. Bakit? Hindi na sila tinatablan. May bakuna sila na bigay ng Diyos. At yan ang problema ngayon sa mga tao. Yan ang problema sa iglesia. Napakarami nating pangsanggol na mga tinuturok at teolohiyang gawa ng tao hanggang sa tagtarin na tayo nito. Ang kailangan natin ay ang bakuna ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Mabubuhay ang tao sa araw-araw sa pamamagitan ng ganung uri ng pagkain para patatagin ang kaluluwa niya tungo sa bakuna laban sa mga espiritual na sakit na lagana pa tumahawa-hawa sa palibot ng bansa. Marami pa akong dala tungkol dito, pero kailangan ko nang huminto. Ngayon, magpakatatag kayo. Maghanda kayo para sa pagbabakuna. Ngayon, nabubuhay tayo sa pamamagitan nito. Kailangan na kailangan nito ng ating mga katawan. At kung hindi tayo magpabakuna, ay mapapasailalim tayo sa lahat ng uri ng sakit. At ang salita ng Diyos, habang sinasampalatayanan natin ito at tinatanggap ito sa pamamagitan ng komunyon, Panginoon, ang salita mo ay katotohanan. Sabi kasi ng iglesia ko, hindi mo na raw kailangang may panganak na muli. Sabi nila, yung pakikipagkamay raw ay yun na ang kapanganakan na muli. Sasabihin nila, pagwiwisik. Sasabihin nila, ang lahat na ng iba pang mga bagay. Ganyan daw dapat, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero sinasabi mismo ng Biblia na magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Kita nyo? Ngayon, ituloy nyo ang mga artipisyal na pagtuturok na yan kung gusto nyo. Ibubunsid nyo lang ang sarili nyo na maging isang artipisyal na Kristiyano. Kita nyo, hindi nyo gusto ang ganoon. Hindi nyo makakamit ang buhay hayat sa pamamagitan lamang ni Kristo. At ngayon, anong ginagawa ng kanyang salita? Pinapatatag nito ang espiritual nating katawan. Pinalalakas habang nakipagkomunyon tayo sa kanya para labanan ng dyablo. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, ano yung sinasabi mo na makipagkomunyon sa kanyang salita? Oo, siya ang salita. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin, at ating kakainin ang kanyang katawan. Kung ganoon, ang kanyang katawan ay ang kanyang salita, sapagkat siya ang salita. At ang sabi niya sa San Juan 15, kung kayo'y nananatili sa akin, at sa aking komunyon, na ang salita ko ay nananatili sa inyo. Kung ganoon ay maaari niyong hingin ang anuman na inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Kaya nga, totoo yan, kita nyo? Hingin nyo ang anumang nais nyo. Anong ginagawa nyo? Pinapatatag nyo ang inyong katawan tungo sa pagbabakuna laban sa may darating at magsasabi, oh, hindi kasi naniniwala ang iglesia namin sa pagsigaw. Kita nyo? Matatag kayo. Ano? May komunyon dyan sa kaibuturan nyo ang salita. At kayo'y nabakunahan mula rito. Kapag may darating na sangkatutak na walang kabuluhang mga bagay, ano nga ito? Na ito'y di naglalaman ng salita. Kung ganoon ay nakatitiyak kayo ng mali ito. Wala akong pakialam gaano man itong mukhang totoo. Kung hindi ito ang salita ay layuan nyo ito. Tama, layuan nyo ito. Wala akong pakialam ano pa man ang nagagawa nito. Kinakailangan na humambing ito sa salita. Sa pananalangin, habang binabanggit ko si Mikaya na sa pagkakatayo niya roon, tingnan nyo, mistulang ang tama talaga. Ayon nga roon ng Israel. At yung kapirasong lupain na yon ay pag-aari nila. Pumasok ang mga dayuhang yon at tinagaw nila yon mula sa kanila at nagsipagtayo ng sarili nilang mga bahay. At tinaukupahan nila ang bahagi ng lupain na yon na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. At para bang tama yung 400 propetang Hebreo. Pero alam nyo, may kung anong bagay kay Diyos sapat na espiritual,
Lang sabi niya, wala ka na bang iba pa? Sabi, may isa pa ako. Pero sabi, kinapuputan ko ang taong ito. Ang tanging ginagawa lang niya'y magpropesiya ng masama. Sige, pumunta kayo at sunduin siya at pakinggan natin siya. Nagpunta nga ang propeta, sabi niya, humayo ka, humahon ka roon. Pero nakikilita ko ang Israel na nagkalat na gaya ng mga tupang walang pastol. At pagkatapos, ay sinaysay niya ang kanyang pangitain. Ngayon, kanino ang tama? Mukhang tama yung 400. 400 na lalaki ito na pinagsanay mismo ng gusto na nagsasabi, umahon ka, kasama mo ang Panginoon. At maging si Sedekias ay may isang nagpagawa pa nga si Sedekias ng 2 naglalakihang bakal na sungay. Sabi niya, sa pamamagitan nito ay itutulak mo ang mga dayuhan palabas ng lupain na yon. Kumbinsido siya na tama siya. Ang alam niya'y tama siya. Pero kita nyo, mali siya. At narito si Mikaya, isa laban sa 400. At sabi niya, kung aahon ka ron, magngangalat ang Israel na walang pastol. At sinabi ng iba pa, umahon ka, kasama mo ang Panginoon. Ngayon, sa material, tama naman sila na pag-aari ng Israel ang lugar ngang iyon. Pero hinatulan na ng salita ng Panginoon si Ahab. Kaya paanong pagpapalain ng Diyos ang kanya nang kinundena? Ganon ito sa panahong ito, kita nyo? Ang salita ng pakikipagkomunyon ay naroon kay Mikaya. Ngayon, kapag nakikipagkomunyon ka sa Diyos sa pagtanggap sa tunay na komunyon, at hindi sumasang-ayon ng Espiritong nariyan sa loob mo sa salitang ito, hindi ka nakikipagkomunyon sa Diyos. Nakikipagkomunyon ka sa mga dyablo. At labis silang mapagpanggap. Ang sabi ng Biblia, sa huling mga araw ay halos madadayan nila ang mismong hinirang kung maaari. Subalit ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. At kung ang isang, sabi ni Pablo, mga taga-Galacia 1:8, kung ang isang anghel mula sa langit ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa rito sa narinig nyo na, ay matakwil siya. Kahit nga isang anghel sa sinaunang iglesia, noong ang mga kalalakihang yun, gaya ni na San Martin, Ireneo, ang mga banal na lalaking yon, kahit magpapakita pa ang diablo na tulad sa isang anghel ng liwanag, pero matyagan nyo nga, siya ay lihis ng kaunti sa salita. Nagpakita siya kay Eva na gaya ng isang anghel ng liwanag. Sinabi sa kanya, tunay, sinabi ng Panginoon na ganito, sinabi ng Panginoon na ganito, pero hindi siya sumangayon sa Diyos sa bandang uli. At ganyan ang ibinubunsod ng huwad na pakipagkomunyon sa panahon ngayon. Kapag iniisip ng mga tao na nananalangin sila sa Diyos at ayaw naman nilang sumunod sa salita, ito isang huwad na pakipagkomunyon. Kung kayo'y nananatili sa akin at ang salita ko'y nananatili sa inyo, kung gayon ay hingin ninyo ang anumang inyong nais. Kita nyo? At ito'y ipangyayari. Ngayon, hindi ito pwedeng isang beses lang. Pagkatapos ay sa susunod na uli. Yung nanatili kayo sa akin, ang salita ko'y nananatili sa inyo. Ganon yun. Manatili roon. Ang ibig sabihin ng manatili ay magpahinga roon. Humimpil mismo roon. Oo, ito'y pagbabakuna laban sa mga makasalanang sakit. Ngayon, hayaan niyong tapusin ko ito sa pagsasabi ng isang salitang ito ngayon. Bago tayo dumako sa hapag ng komunyon, ang dugo at ang katawan ng Panginoon na may kalakip na pananampalataya, yun ang dugo at ang katawan. Yun ang Espiritu at ang salita na may kalakip na pananampalataya. Ang katumbas nun ay buhay na walang hanggan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking buhaying maguli sa huling araw. Ayan nga, ano ito? Ang komunyon ng Panginoon. Ang salita at ang Espiritu. Ang buhay na ito ay nasa dugo. Ang salita at ang Espiritu ay katumbas ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Ito ang panalangin ko habang nakikita kong papalapit na ng papalapit ang kawakasan at nakikita ang anumang oras ay maaring may mangyari na. At nalalaman na hindi na kami malayo sa pagparito ng Panginoon. Panginoon, kung magkagayon ay sa pangalan ng Panginoong Yesus na anak ng Diyos, hayaan mo po akong kunin ang salita, ang tabak, at iwagayway ito gamit ang kung anong pananampalatayang taglay ko. At hawiin ang daraanan ko sa bawat kapangyarihan ng demonyo hanggang sa makita ko si Jesus sa pamamagitan ng pakipagkomunyon sa kanyang salita. Makipagkomunyon kayo sa kanyang salita kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ko'y sa inyo. Kung ganoon ay hingin ninyo sa akin ng anumang inyong nais at ito'y gagawin sa inyo. Napakaganda. Mayroong tunay na komunyon sa salita at sa Espiritu. Kaakibat ang pananampalataya para magkasamang iwagayway ito. Hingin ninyo ang anumang nais nyo at ito'y gagawin para sa inyo. Tayo'y manalangin.
and noble, holy Father, Mabiyaya at dakilat banal na Amang Diyos, ang kamanghamanghang ako nga, ang El Shaddai, kay Abraham. O Diyos, narito nga na ang dakilang komunyon na ito ng Panginoon ay katumbas ng buhay na walang hanggan. At ganun na lamang na ito'y sanggalang laban sa pagmamataas. Ganun na lamang na ito'y pananggalang laban sa kawalan ng pananampalataya. Ganun na lamang na ito'y pananggalang laban sa kasalanan ng sanlibutan. Ito'y pakikipagkomunyon na may banal na pag-ibig sa aming makalangit na Ama. At sa pamamagitan ng katwiran ni Yesus Kristo, ay mayroon kaming daan tungo sa hapag na ito. At dalangin po namin, Panginoon, na pagkakalooban mo ang bawat isa sa amin ng daang yun ngayong gabi sa Espiritu. Patawarin mo po kami. At gusto naming lumago ang mga espiritual naming katawan. Di namin nalintana ang pag-anib sa kung anong iglesia o denominasyon. Ibig naming itindig ang espiritual na katawan na ito tungo sa pagbabakuna laban sa kasalanan hanggang sumapit sa isang punto na nawaglit na ang pagnanasa na gumawa ng mali at sa punto kung saan magagawa ng Espiritu Santo na gamitin ang kanya mismong salita at ang aming mga labi at salitain ito ng kasing sariwa mismo gaya ng pagkakasabi rito nung araw na yon. Dahil ito rin ang siyang Espiritu na nasa Panginoong Yesus. Dalangin po, Ama, na ipagkakaloob mo po ito sa amin. Papalapit na ang oras kung kailan mismo di namin alam kung saan ang pinakahuli ay liligtas na. Subalit idinadalangin ko ngayong gabi, Panginoon, kung meron mang mga naririto na di pa nakakakilala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas, matagpuan kanawan nila ngayong gabi sa paglapit nila sa tubig na ito ng pagbabautismo bilang isang paggugunita upang hayagang sabihin sa katawan ng mga mananampalatayang ito na sila'y naniniwala sa kasaysayan na yon, na ipinanganak si Jesus na taga Nazaret ng Birheng Maria at pinatay at ipinako sa krus ni Poncio Pilato at ibinangon ng Diyos sa 3 araw at nakaupo sa kanan ng kanyang kamahalan ngayong gabi na nabubuhay magpakailanman upang mamagitan. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na ang tao ring ito sa pagsunod sa mga utos ng Biblia. Mangagsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Sapagkat wala nang iba pang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na inyong ikaliligtas. O Diyos, makita nawa ng mga tao ang katapatan nito at ang matatag na salita. Wala nang iba pang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na inyong ikaliligtas, kundi sa pangalan ni Yesus Kristo. Kaya naman sabi ng alagad, mangagsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa bawat kapanahunan, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na magkaroon ng maraming pagtawag sa gabing ito. At sinabi rin naman ng aming Panginoon, walang taong makanalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng aking Ama, at ang lahat na ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa iba, nahaya't kung magsasalita ang iba na isang tinig na hindi nakaayon sa kasulatan, ay kaagad matatalos ng mga tupa. O Diyos, at kung tinig mo nga ito, ang Biblia, kung ano mismo ang sinasabi nito, pakikinggan ito ng bawat tupa. Dahil pagkain ito ng tupa, sila'y nakikipagkomunyon. Nakikilala nila kung anong uri ng pagkain ang ipinapakain ng Ama. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na maraming makakita at makaunawa at lalapit sa iyo sa gabing ito. Yaong wala pang Espiritu Santo, huwag nawa nilang ipagpaliban ito, maski isang oras pa. Baka maging huli na ang lahat sa isa pang oras, baka wala na sila rito. At Ama, habang nagkakatipon kami sa palibot ng hapag ngayon upang tumanggap ng sagisag ng iyong nagkaaluray-luray na katawan, dalangin namin na kung mayroong kasalanan sa kalagitnaan namin, Panginoon, patawarin mo po kami. Sabi mo, kapag kayo'y nagtitipon, maghintayan kayo. Diyos, kung may kasalanan dito sa kongregasyong ito, saan man, dalangin ko pong ihiwalay ng dugo ni Jesus Kristo ang lalaking yon sa kanyang kasalanan o ang babaeng yon, kabataang lalaki o kabataang babae. At Ama,
Idinadalangin ko ang sarili ko na ihiwalay mo ako sa bawat pag-aalinlangan, bawat kasalanan, bawat kawalan ng pananampalataya. Anumang bagay na batid naming ang kawalan ng pananampalataya ay kasalanan. Ito lamang ang nag-iisang kasalanan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. At ang nag-iisang kasalanan ay ang hindi pagsampalataya sa salita ng Diyos. At Ama, kung may anumang kawalan ng pananampalataya sa akin, patawarin mo po ako, O Diyos, na marami at dalangin ko pong patawarin mo ako. Patawarin mo po ang aking kongregasyon na ibinigay mo sa akin sa gabing ito. At pakainin mo sila sa iyong salita. Ipagkaloob mo po ito. At habang tinatanggap namin itong mga munting paggugunita na ito ng pinagputol-putol na katawan niya, na siyang nagbangon mula sa patay at nabubuhay na magpakailanman sa gitna namin, tumanggap nawa kami ng komunyon mula sa Kanya, Panginoon, ang pakikipagkomunyon ng Espiritu Santo. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa inyo na kailangan ng umalis at hindi na makakapanatili sa loob ng mga 15 minuto na gawaing pagkukomunyon. Hindi tayo marami at magkukomunyon tayo. Hindi ito isang pribadong komunyon. Ito'y ganap mismo na para sa bawat Kristiyanong mananampalataya. Hindi naglagay ng guhit ang Diyos sa pagitan ng Baptist at Methodist at iba pa. Tayong lahat, sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay nabautismuhan sa isang katawan. At tayo kapwa mamamayan ng kaharian ng Diyos. At kung may isa rito sa kalagitnaan natin na hindi taga rito, hindi po ako masyadong naglalagi rito. Di ko kabisado kung sino ang mga miyembro at kung sino ang hindi. Tandaan nyo, kahit na sa anong iglesia kayo kabilang, wala yang kaso rito. May nag-iisa lamang na iglesia, hayan nga, at hindi ka umaanib dito. Ipinapanganak ka rito. Ganon nga. At ipinanganak kayo sa iglesyang ito ng Diyos. At idinadalangin namin na matanggap nyo si Kristo sa gabing ito. Makipagkomunyon kayo sa Kanya habang inaalala natin ang Kanyang nagkaluray-luray na katawan at ang mumunting mga sangkap na ito na ating tinatanggap ukol sa Paskwa. Kaya't bisigan nawa ng Diyos ang ating mga puso't budhi ng dugo. Ngayon ay lalabas na nila ang komunyon. At babasa tayo ngayon mula sa unang mga taga-Korinto sa 12 kabanata. At tatanggap tayo ng komunyon kaagad pagkatapos nito. At umaasa tayo na pagpapalain kayo ng Diyos ng sagana. Pagkatapos, pagkabasa natin dito, o bago lamang natin basahin ito, kung kailangan nyo nang umalis, bueno, maaari kayong lumabas ng madali. At pagkatapos ay dumalo uli kayo kasama namin sa Miyerkules ng gabi, at sa Linggo ng umaga at Linggo ng gabi. Kung makakapanatili kayo para tumanggap ng komunyon kasama namin, lubos naming ikalulugod kung gagawin nyo ito. Tapos, pagkatapos nun, ay ang Panginoon magkakaroon ng gawaing pagbabautismo na gaganapin sa loob ng mga 15 minuto. O 20, mahaba na yon, sa palagay ko. Unang mga taga-Korinto sa 11 kabanata, sa 23 na talata, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol, sinabi, kunin ninyo at kanin. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ito ay ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na dinararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom na dinararapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang may sakit at mahihina. Hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating nang kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay magaghintayan kayo sa isa't isa. Now just a moment of silent prayer for every one of us. Pray for me while I pray for you. Ngayon, pansumandali lamang na tahimik na pananalangin para sa bawat isa sa atin. Ipanalangin niyo ako habang ipinapanalangin ko naman kayo. Ipagkaloob mo po ang mga kahilingang ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo po kami sa mga pagkakasala namin, gaya rin namin na nagpapatawad kami sa mga nagkakasala sa amin. This we ask
in Jesus Christ's name. Amen. Amin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. These little Ang maliliit na pirasong ito ng tinapay na kosher, na ginawang walang mantika, ni pampalasa at iba pa, na kumakatawan sa katawan ng Panginoon. Hindi ito bilog. Ito'y pinagputol-putol ng pira-piraso. Ito'y dahil ang ibig sabihin nito'y ang kanyang nagkaluray-luray na katawan na nangaluray para sa atin. At naway ipagkaloob ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa lahat ng kakain nito. Ngayon, hindi ito yung katawan. Sumasagisag lamang ito sa katawan. Wala akong kapangyarihan. Walang kahit sino ang may ganoon na gagawin itong ibang bagay maliban sa tinapay. Diyos lamang. At yun ang sinabi niya sa atin, na kainin ng tinapay na ito at inumin ang saro ng alak na ito. Ngayon, iyuko na natin ang ating ulo. Kabanal-banal ang Diyos, na kami mga tagapaglingkod mo sa pangalan ni Jesus Kristo, ay pakabanalin mo po ang tinapay na ito para sa itinakdang gamit nito, upang sa pagtanggap namin nito, ay magpaalaala sa amin na ipinako sa krus ang aming Panginoon at ang kanyang katawan na mahalaga't banal ay may kalakip na mga latay at mga tinik at mga pako para sa amin, upang sa pamamagitan ng kanyang nagkaluray-luray na katawan ay lumabas ang Espiritu na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kami nawa, Panginoon, sa pagkain namin ito ay magtamo ng biyaya sa paglalakbay, katulad ng Israel sa loob ng 40 taon sa ilang. At wala ni isa sa kanila ang nanghina. Diyos Ama, ipagkaloob mo po ito habang ipinapanalangin namin na iyong pakabanalin ng tinapay na ito, na tinapay na kosher, para sa itinakdang gamit nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang saro ng bagong tipan, ang dugo. Naisip ko ang awiting yon. Buhat ng sa pamamagitan ng pananampalataya, yaring batis ay nakita. Natustos ng iyong mga sugat na tuloy-tuloy ang daloy. Tumutubos na pag-ibig ang siya ko ng naging himig at mananatiling ganoon hanggang sa ako'y yumaon. Kapag nakikita ko ang dugong ito, mga ubas, ang dugo ng mga ubas, alam kong kumakatawan ito sa dugo na lumabas mula sa katawan ng Panginoong Yesus. Kaya't kung sino man ang tumanggap nito, ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Lisanin nawa ng karamdaman ang kanilang mga katawan, ng kapaguran nawa't panghihina, ang pagmamalupit ng dyablo sa lahat ng anyo, ay lisanin nawa sila upang magkaroon sila ng dakilang kalakasan at kalusugan at buhay na walang hanggan, upang paningningin ang kanilang liwanag sa harap nitong masama't mapangalunyang lahi na aming ginagalawan, upang malwalhati ang Diyos. Makalangit na Ama, inihahandog po namin sa iyo ang bunga ng ubas sa pangalan ni Jesus Kristo. Pakabanalin mo ito upang kumatawan sa dugo ng iyong anak na si Jesus, na dito'y natamo namin. Nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling kami. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na sumaamin ng buhay, walang hanggang buhay ng lubos na sagana, upang mapaglingkuran ka namin ng mas mabuti, na magtamo ng lakas at kalusugan upang dalhin kami sa iba't ibang lugar kung saan inaasahan naming makapaglilingkod kami sa iyo, saan mo man kami tawagin. Grant these blessings in Jesus' name we pray. Amen. Ipagkaloob mo po ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus ay aming idinadalangin. Amen.